Welcome po sa ating lahat at mas magaganda pa po kayo sa gabi at syempre naman hindi rin po kami magpapatalo kasi kami po ang makakasama niyo sa episode natin ngayon. Ako po si Berna at kasama ko rin po si Ma'am Kai. Ako po si Kai. Ayun. At again po, welcome ulit sa ating pang-sampung episode sa ating Senior City Kwentuhan. At ito rin po ang part 2 ng ating Kapakanan, Voices on Food Security episodes. Ma'am Kai? Yan. Bago po ang lahat, nais po naming pasalamatan o i-acknowledge yung ilan sa mga nagtutulungan para maipadala sa inyo itong Senior City episodes kada Sabado ng ating linggo. So unang-una po ang INET, Civil Society Network for Education Reforms, ang CISO, ang senior sa panahon ng COVID, ang episode po ngayon at nung nakaraang linggo po ay ang PRRM, Philippine Rural Reconstruction Movement. Nais din po namin pasalamatan si Sir Ed at saka si Ma'am Girlie for starting and continuing the senior city throughout the years mula nung COVID year 2020. At they remain to be part of the hosting pool o hosting team ng senior city. At si Cassandra po, nakasama natin ngayon na nagte-technical support for Senior City episodes. At si Andy na gumagawa po ng mga posters and videos, nag-edit ng video. Si Sir Edin po ang gumawa ng poster for tonight at saka last Saturday night po. Thank you po sa kanila. Yes, Ayun po. Perks. At ngayon naman, atin pong i-welcome ang ating unang mga kasama sa gabing ito. At pakilala ko lang po ng mabilisan. Siya po ay si Sir Rafael Sarucam o mas kilala po namin bilang Ka Rafi. And siya po ay isang kasalukuyang presidente ng Federation of Coconut Farmers and Farm Workers Association of FICAPWA. And ayun po, pakinggan po natin ang kanyang kwentong food security. Magandang hapon po. Una po sa lahat, So, meron lang po tayong kaunting technical error po at hindi po natin marinig ngayon ang video. At tingnan po muna natin. Habang hinihintay po natin ang ating video kay Ka Rafi po. So, nung nakaraan po, parang first time ko rin po ata siyang makita nung nagkaroon po ng assembly or pagtitipon meeting po para sa um, People Organization and Caucus. So, yan po ay POLAC. And grabe po talaga yung dedikasyon niya pagdating po sa kapakanan ng ating mga coconut farmers. And ayan, sa tingin ko po ay okay na ang video. magandang hapon po. Una po sa lahat ay nais kong magpakilala sa inyo. Ako nga pala po si Rafael Sarocang, Pangulo ng Federation of Coconut Farmers. At aking pong probinsya ay sa Camarines Norte. Nais kong malaman ninyo na ang pinakamahalaga ko kasi na gawain ng aming ginawa ng aming samahan ay pong makipagtulungan sa ating pamahalaan at makipag-coordinate kung ano ang maaaring
pagsamahan at pagtulungan tungkol po dito sa food security and nutrition. At naniniwala po ako na kapag ang mga sektor at ang pamahalang gobyerno ay nagsanib at nagsama, malakas na proseso po ito. At marami ang magagawa para sa ating bansa. Then, ang katulad po na ginagawa namin sa aming sektor, magsakasanyo, kami po ay nagsasagawa ng yung pong child feeding. At yun po, yung itong nagagawa pa kami ng mga coconut food supplement para sa kanila, katulad ng bawa. Yung sapal po, ginagawa namin ginagawa namin sapal na nyo, ginagawa namin pagkain. Para sa bata rin, ginagawa namin cookies yan. At hindi na kailangan pang bumili pa sa tindahan ng mga sitsiriya. At ito naman ho, pwedeng gawin nating pagkain din. At masustansya ito para sa bata. Maliban doon, yung pong katulad ng mga pansit, coco spaghetti, po ay aming ginagawa yan sa aming mga barangay, nasakupan ng bayan ng Labo. At yung pong mga katulad ko, yung waste na ginagawa natin doon mula sa virgin coconut oil, yung coco milk, magandang, ito po ay maganda para sa mga bata sa halip na mag-soft drink sila. Ito na po yung binibili nila. At yun naman pong tinatawag natin coco water. Yun po ay amin ring ginagawa bilang isang soft drinks na rin nila. At meron na rin po kaming mga ilan dito na mga barangays na patuloy po sila ngayon ay yun na po ang pinapractice nila. Mga barangay official, ginagawa nila yung sabaw ng nyog ay yun po ay iniinit lamang at meron pong ilang minutong bilang lamang yun pagkatapos. Yun na po ang ginagawa nilang inumin nila bilang soft drinks. At ito ay katulad, ito po ay may kahintulad din sa tinatawag natin Gatorade. At tungkol naman po sa mga pangunahin o priority na makatutulong sa paglutas ng issue, hamon ng civil society, ng pribadong business, ng sektor, mahalaga po dito mabigyan ng pansin ng gobyerno kung ano yung kahalagahan ng mga produkto na nagmumula po doon sa produktong nyog. Kasi po marami na po tayo ngayon mga pinalalabas ng mga iba't ibang technology. Meron po tayong tinatawag na cocoa sugar. Meron po tayong tinatawag na virgin coconut oil. At ito nga po, isa sa mga pangunahing ginamit natin noong panahon ng COVID ay itong virgin coconut oil sapagkat ito po ay napagalaman din ng Food Drug Authority na ito ay isa sa mga pangunahing pwede rin pong makatutulong sa paggamot ng COVID. At yun po katulad din halimbawa itong mga coco jam. Ito po, yung bukhayo, ito po yung mga tradisyon natin ng mga pagkain na nung pa man po ay ginagawa nito ng ating mga magulang. At yun naman po sa mapapataas ang kalamat kamulatan ng mga komunidad hinggil sa ligtas na malusog at masustansyang pagkain. Kinakailangan po ay maging aktibo tayo sa pakikipag-ugnayan sa ating mga nasa ahensya ng gobyerno para po doon sa tinatawag po ng mga training and seminar itong ating mga nasa lugnog barangay, mga liblib na barangay. Kailangan po sila ay magkaroon ng mga orientation, pag-aaral din at karunungan para managdaang kalaman nila kung ano po yung mga bagay na pagkain ligtas at magiging malusog para sa kanilang mga anak at lalo na po doon sa mga batang bagong silang. At yung pong paghimok sa mga kabataan para sa pag-ambag, paglikha ng pagkain itong sa mas tiyak at social kinabukasan, kinakailangan din po sila ay ating maturuan at mabigyan din ng mga edukasyon at pagsasanay para po
malaman nila, magkaroon sila ng awareness tungkol po dito sa mga pagkain na dapat nilang gawin. O yung mga ipaghahanda nilang pagkain, lalo na kung sila po ay papasok sa eskwela at yung mga nag-aaral natin, ang mga sa high school, pwede rin naman po silang dapat din ay mas lalong maturuan sila ng tamang at wastong paglikha ng mga pagkain na mula po sa produktong niyog. Yan po. Yan po si Karafi ng Camarines Norte po. Siya din po ay kagawad ng kanilang barangay sa bayan ng Labo, si Karafi. Gusto ko yung sinabi niya, Burns, na mula sa nyog ay pwedeng maraming iba pang food products or food items na magawa. Yung isa ay yung coconut juice na kumbaga pag sinabi kasi nating food security, at least para sa akin parang pagkain. Pero ito ay inumin na galing sa ating tree of life, sa ating sariling puno ng nyog, yung coconut juice or coconut milk pa nga. Tapos yung isa rin niya, yun ay nagpapakita ng masustansya at sapat na dun sa ating food security na konsepto. Yun ding binanggit niya na yung VCO, yung virgin coconut oil, na maaari ding maging parang healing substance for diseases such as nabanggit niya yung COVID. So it's not yet parang proven, scientifically proven, o baka proven na. So yung iba ay talagang nagte-take ng VCO bilang parang preventive din siya, preventive measure sa mga posibleng sakit na nandyan sa paligid natin. So yun yung mga napulot ko sa sinabi ni Karaf. Tama po. Burns. And siguro, anuhan ko lang din po yung sa coconut oil na nabanggit din. Like, maliban po doon sa COVID or kung ano pa mga diseases. Pero, ano din po talaga siya like, pangontra din po sa mga dry skin. So, ibig sabihin po, like, ang mga pangunahing pagkain na masustansya at mga pangangailangan po natin talaga ay makikita lang talaga sa paligid natin na less processed and mas more on nutrient dense foods po yung makikita natin. And dito sa binahagi ni Karafi po ay mula naman sa niyog. And nabanggit nga ni Ma'am Kay kanina, ang niyog din ay tinatawag nating tree of life. So madami talaga tayo makukuhang benepisyo sa niyog tulad na lang nung yun, yung oil, yung coco jam, coco water, coco juice at iba pa. And pati po yung sapal na nagagamit po bilang pagkain din ng bawat isa sa atin. And pero maliban po doon, madami pa pong binibigay na na benepisyo na pwede nating makuha sa niyog na hindi lang naman din na parang secondary sa food, like mga pangangailangan din natin tulad ng walis at kung ano-ano pa. And sa nabanggit din po ni Karafi kanina is lumalabas din po talaga na nangangailangan po ng capacity building and education para magkaroon po ng awareness ang mga tao, hindi lang mga tao to be exact, pero pati po yung mga kabataan, pati yung mga bata na talagang kung ano-ano na lang po ang kinakain. So nawawala na po yung sustansya sa katawan nila. So yun po yung importante na mabalik natin sila na ang pangunahing pagkain ay makikita lang talaga sa paligid at hindi doon sa mga nakabalot na sa plastic at kung ano-ano pa. Yun po. Dagdag ko rin, Burns, hindi ko tsak kung nabanggit ni Karafi. Yung ating government ngayon ay may programa, yung CFIDP, Coconut Farmers and Industry Development Program, na pinangungunahan po ng Philippine Coconut Authority o PCA, pero ka-partner din po, katuwang nila ang iba pang ahensya ng gobyerno, mga departments and iba pang agencies. So ito po ay bilang pagtutok sa pagpapaunlad, pagpapanumbalik ng sigla ng ating coconut industry. Lalong-lalo na para mapakinabangan ng mga maliliit na magninyog na simulat sa pool ay nagbabayad ng coconut levy o yung taxes nila. At ito ay panahon para mabalik sa kanila yung pakinabang at ma-enjoy nila yung benefits ng kanilang mga pinagpaguran sa mga nakaraang dekada. Plug lang po yan, commercial.
Sige po. Si Karafi po ay isa sa 4 na mapapakinggan natin ngayon, pero yung susunod ay 2 po silang magsasalita. Sila po ay partner ng ELF, Education for Life Foundation. At yung partner po ng ELF dito sa lalawigan ng Zambales ay yung Lakas, lubos na alyansa ng mga katutubong aita ng Zambales. 2 po sila, 2 babae, magigiting na babae, leader kababaihan sa kanilang barangay at bayan sa Zambales. Sila po si Jerlyn Gomez Hugatan at si Loret Dumulot Bulanhigan. Papakilala po nila ang kanilang mga sarili. Meron din po akong profile nila, kung hindi nila mabanggit ay i-share ko mamaya. So ito po ang kanilang kwento. Ako po si Loret Bulanhigan po, Lakas leader po. Ako naman po si Jerlyn Hugatan, tribal kagawad po ng Lakas. Kahulugan yun. Yan yung kahulugan para sa inyo. Para sa akin po, ang kahulugan ng tiyak, ligtas, sapat, at masustansyang pagkain. Pag sinasabi natin tiyak, ibig sabihin may kasiguraduhan na at tuloy-tuloy na yung pagkukunan natin ng pagkain. Ligtas sapagkat ang ginagamit natin pataba ay ang organikong ginagamit nating pagsasaka dito ay paggamit ng mga organikong pataba. Sapat, ibig sabihin hindi na tayo mawawalan ng supply ng pagkain, masustansyang pagkain sapagkat ang mga ginagamit natin ay organiko. Para naman po sa akin ay yung sapat po, may na po tayo talaga, may natukoy na po na yung pagkukunan po natin na tuloy-tuloy na para sa pagkakakitaan po natin at sa pagkain po na magiging supply na kasiguraduhan po talaga na hindi po tayo gagamit ng mga chemical po at ang gagamitin po ay yung talagang sariling atin po na gusto po natin na magamit po at maipakita po talaga na hindi po tayo dapat gagamit ng mga chemical. Sa ngayon ang kahirapan ay hindi pa nawawala sapagkat limitado ang nakukuha pang mga benepisyo sa gobyerno tulad na lamang ng pagsama sa pantawid pamilya. Bilang lamang ang nasasama sa ating komunidad, maging sa MCCT, sa yung IP po na tinatawag ay bilang pa rin po ang nakukuha. Hindi pa lahat. Mas maganda po sana pag lahat ay nakukuha na. Sa mga IP po, hindi rin nakukuha ang iba. May mga kwalifikasyon pinipili. Kaya nagkakaroon, isa rin po sa issue ay yung kakulangan ng pondo sa livelihood po. Marami na po kami mga training na samahan, food processing, organic training, ngunit dahil po sa kakulangan ng kapital at makinarya, ito po ay hindi pa naging sustainable. Ang aming lupaing ninuno ay napakalawak, ngunit sa kakulangan ng kapital at makinarya, hindi pa rin ganon tuloy-tuloy po yung pagiging yung food security po. Sa akin naman po ay yung sa isang iso po talaga din po sa amin mga katutubo na may mga katulad po kami na may mga hindi po nakapag-aral. Gusto rin po namin na magkaroon po sila ng pagkakakitaan, hindi lang po sana yung dahil yun nga po bilang po ang nakukuha po namin sa gobyerno at marami naman po sa aming mga katutubo ang hindi nakapag-aral. Gusto rin po namin na doon na lang po sa pagdidibilo po sa aming mga lupaing ninuno at
kukunan po ng sustainable pagkakakitaan at para sa paggamit po ng aming organic, doon po namin i-apply sa aming lupaing ninuno. Gusto lang po namin na magkaroon ng mga kagamitan at mga capital po na makukuha po sa aming gobyerno. Yung pagsuporta sa programa na nagsusulong ng organikong pagsasaka. Pangalawa po yung tiyak na marketing na mabili yung mga organikong produkto lalo na sa ating mga katutubo na mabibili po ito ng sapat na halaga. Doon naman po sa isang gusto rin po namin mabigyan ng pansin ng aming gobyerno ang ADS-DPP po. Ang ibig sabihin po ay Ancestral Domain Plan, Sustainable Development Protection Plan. Gusto po, kasi po, yun po ang gusto po namin maiano sa aming lupaing ninuno na mapunduhan po talaga kasi magkakaroon po kami ng training. Gusto po namin yung tuloy-tuloy na po na yung natutunan po namin ay i-a-apply na po namin sa aming lupaing ninuno. Gusto po, yun po sana yung isusulong po namin na mabigyan ng pondo ng aming gobyerno. Bali po, gusto rin po namin magkaroon po ng training ang DOH o pagbibigay po ng kaalaman para sa kalusugan po. Kasi naman po, gusto rin po namin na mapalawak ang aming kaalaman sa kalinisan. At higit po talaga na mas maganda po talaga na kasama po natin ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno na mas may kaalaman po. Bukod po doon, karagdagan po na yung sa DOH, tuturuan po nila, pag nagkaroon po tayo ng training o orientasyon ng sa DOH, sa pakikipag-ugnayan natin sa DOH, matuturuan po tayo ng tamang paglilinis ng katawan ng mga bata at mga matanda na ituturo sa atin yung tamang kalinisan, lalo na sa ating kapaligiran. Kaya kasama sa sapat at tiyak na pagkain yung pagiging tama at sapat at yung tayo ay magiging malusog habang buhay. Sa aming komunidad, ginagawa namin ulit paglilinis. Makikita na ang mga kabataan, komunidad ay tulong-tulong sa paglilinis sa aming madaan, sa publiko, lalo sa school, sa plaza, nagtutulungan ang mga komunidad dito para sa paglilinis. Ngunit gusto pa rin namin na madagdagan yung kaalaman namin, lalong-lalo na sa kalusugan. Marami kaming nararanasan na sakit na kung minsan ay nagiging normal na lang. Pero pag nagkaroon ng mga orientasyon, ang mga tao dito ay mabibigyan ng kaalaman at malalaman kung ano yung mga tamang gawain o tamang proseso pag nagkakaroon ng mga karamdaman sa aming komunidad. Kaya po sa mga kabataan, ang ginagawa po ng aming leader, kahit ano pong usapin, ang aming kabataan ay kasama namin. Kaya sa mga training po na dinadaluhan namin, lalo na sa food processing, ang mga kabataan ay nagiging aware na sa mga training na nadadaluhan namin. Kasi sila po yung mga kasama namin sa implementasyon. Hindi namin sila inihiwalay sa mga gawain, lalo na sa mga plano, kasama namin sila. At lahat ng mga usapin sa aming komunidad, nagkakaroon ng tuwangan ang kabataan at ang mga leader. Bigay po na tuloy-tuloy na training po sa aming kabataan at sa mga kababaihan.
Ah, ang aming mga kabataan naman po ay nasanay na po namin sila sa pagtatanim ng palay kasi gusto lang po namin na mas malawak pa ang kaalaman na malalaman po nila sa kaya po yun po ang namin na mas higit po na kaalaman sa training. Pagsama sa training, may ano din, isang karagdagan po sa ano namin ay may Lakas High School po kami na kasama na po dito sa amin sa mga bata. May agri-craft po kami na mas higit po sana na ano po ng mga kabataan. Dahil ano po sila nagtatanim. Sa ngayon po, yung mga kabataan dito sa aming pamayanan ay hinihimok namin na mag-aral muna ng agri-craft strand kasi nakikita kong minsan na yung mga kabataan ay mas gusto na yung ibang mga course na wala nang kaugnayan sa aming kultura lalo na sa pagtatanim. Kaya ang ginagawa namin ay hindi muna sila ilalabas dito sa aming pamayanan. Bagkus dito muna sila mag-aaral para mahimok nila ang mga kapwa nila kabataan na ang strand na agri-craft ay napakahalaga sa bawat isa lalo na sa aming katutubo. Dahil dito may a-apply namin ito sa aming lupain ninuno sa Baitan. Salamat. Yun. Yan po, sina Jerlyn at si Lauret. ate, Ako po, sorry po, ate, Lauret po. sino siya? Si Ate Lauret. Yan. Yes. Kaya ko po binalik dito sa picture nila. Ito pong nasa kaliwa si Jerlyn, yung naka-asul na t-shirt. Siya po ay aktibong leader ng mga magulang. So parent leader po siya sa Lakas High School, yung nabanggit ni Lauret kanina. Mula pa nung naitatag ang Lakas High School noong taong 2013 hanggang sa ngayon, siya ay parent leader. Aktibong leader din ng mga magulang ng mga batang mag-aaral sa Lakas Daycare Center. So yun pong kanilang organisasyon na lubos na alyansa ng mga katutubong Aita sa Zambales ay meron pong high school at may daycare center. At sila po ang nagmamanage nitong dalawang paaralan na ito at si Jerlyn ay isa sa mga parent leaders. Siya rin po ay kagawad ng Lakas Tribal Council at aktibong leader kababaihan at leader graduate ng Education for Life Foundation. So graduate po pala si Jerlyn ng ELF. Kaya mainam na mahusay na leader na talaga sila. Naging kalahok din po si Jerlyn sa isang study exchange ng ELF at ng folk school sa Denmark. So nakarating na rin po si Jerlyn sa ibang bansa at nakita niya kung paano rin pinapatakbo ang mga community folk schools. Si Aling Lauret naman po, yung nakabaheleng, yan po ang tawag sa katutubong kasuotan ng mga Aita, ay member din po ng Lakas. Kapatid po siya ng isang leader kababaihan din sa Zambales na si Epang. Siya po ay takapagsuri ng samahan ng Lakas at aktibong parent leader din po sa Bihawo. Ibang barangay naman po ito, Bihawo Elementary School at sa Lakas Daycare Center at sa Lakas High School. At ayun naman po, so isa po sa mga natutunan ko sa mga nabanggit po at sa mga binahagi po ni Ma'am Jerlyn at ni Ma'am Lauret ay yung pagdating po sa organic, like ano man ang kinuha natin sa lupa, ay yun din dapat yung ibinabalik natin sa lupa rin. Kasi yung nutrients kasi sa lupa ang kailangan para mas maging productive pa siya at makapag-harvest pa tayo ng mas madaming produkto at pagkain. And that is really for us to secure the food or food security.
And isa pa po din doon is yung nabanggit din ni Ma'am Jerly na, ang pagsama sa mga kabataan sa diskusyon patungkol sa agrikultura, food security, at pati na rin po sa health and wellness ay napaka-smart move po. At ito po talaga ay dapat din naman talagang ginagawa natin because empowering the youth, which is the future leaders of the next generation, is a must. And yung empowerment na yun sa mga youth natin, sa mga kabataan natin, is dapat nakaangkla din yung finifeed nating education and awareness and information sa kanila is patungkol sa agri-crop o kaya naman sustainable practices para bumalik yung interest nila doon sa kung saan sila nagsimula. Kundi yun yung agriculture, sustainability, food security. And lumabas din naman po yun sa kay Ma'am Loret din na may kakulangan sila sa livelihood trainings and ang kailangan po nila ay empowerment naman din po sa livelihood resources na pwede nilang mapagkakitaan maliban po doon sa pagsasaka nila. And nakaangkla din po yun para ma-secure din po nila yung food nila in the long run. Ma'am Kai? Isang mahalaga din, binanggit nilang pareho ni Loret at saka ni Jorlyn, yung usapin ng lupa. So para sa mga katutubong Aita, yung katutubong lupain, yung kanilang ninunong lupain, yung sabi ni Aling Loret. At nabanggit din niya yung ADS-DPP, yung Ancestral Domain, Sustainable Development and Protection Plan, na lahat ng katutubong komunidad ay kinakailangan merong ganitong plano sa kung paano nila gagamitin ang sustainable yung kanilang lupa. So yung point na yan na ang pagkain ay ginogrow o tumutubo at inaani sa isang spasyo, sa isang lupa, sa isang parsela ng lupa. So mahalaga ang usapin ng lupa, land tenure, land ownership sa food production, sa food security, at hindi naman hindi lang naman sa hangin at sa tubig tumutubo ang pagkain, kundi malaking bahagi din ay sa lupa natin ginogrow ang ating pagkain. So yan po, sina Jerlyn at si Aling Loret, salamat sa ELF at sa lakas sa pag-ambag nila ng kwento nila Aling Jerlyn at Aling Loret. Yung susunod natin, Bert? Okay, ang susunod naman po nating makakasama, siya po ay panghuli nating makakasama ngayong gabi. At siya po ay si Laika Kim Kiray o mas kilala naman po sa tawag na Kim, ay isa pong youth farmer from Nueva Vizcaya at may-ari po ng Kiray Integrated Farm. And actually, isa rin po siya sa mga napupusuan naming maging parte ng Sustainable Life Youth Network in Asia. At ito po ay isang youth-led network para magkaroon ng learning exchange on sustainable practices sa 3 bansa, sa Pilipinas, China at sa Thailand. At ayun po, ito po ang kanyang kwentong food security at tour na rin po sa kanyang farm. Hello po, ito po yung Kiray Integrated Farm. Pangalan ng farm, bali starting pa lang po siya, kaya nasa humble start pa po. Tapos na native tsaka silky chicken po. Dati-dati po conventional po kami. Kaya lang nag-shift na rin po kami para sa healthy living na rin po. Bali under construction pa po yung iba. Gradual implementation po yung ginagawa ko, kaya may kabagalan po. Pero working on progress pa naman. Ito po yung aming munting nursery. Red Lady Papaya. Assorted po yung paraan ng pagguha ko, ma'am, kaya wala pa sa orientation masyado. Guys, ito mga tricantera po. Bala ko pong paramihin kasi may kambing po kami na. Robert po to. Robert na? Manlapas po sa ilat. Ito ang aking munting working place. Furniture hanggang sa welding. Ito mga shelves. Bala ko pong punuin to ng mga concoction. Ito yung cinnamon po, kaso hindi pa niya due date. Okay. Ito po yung product na napatangi. Akala ko nga conventional to Kaso yung ito. May organic logo siya. Kaso optional lang po, ma'am, kapag grabe po yung... Kapag manageable naman, meron po tayong tinatawag na piece each side. Piece each side? Ilocano, tinitiris mo yung mga...
Tapos, ongoing pa yung clearing kung sakali makapagtanim po tayo ng medyo malawak-lawak din sana. Yung mga lettuce. Simple lang po yung fence niya kasi yung sa nakapaligid ng mga kawayan. Oo. At the same time, may mga hindi ng vines, yung mga ampalaya. Yan po. Tas hanggang doon po sa dulo kaso kung manok, kung gusto namin ng manok, meron din naman kaming alagang manok kaya yun na yung kinakatay. Yun. Tinola, ganun. Sa food security, kung sa akin po naman ma'am, kung may tanim ka, secured ka na. Lalo na kapag integrated ma'am. Tapos, kung makapag-produce na, di tumutulong ka rin naman sa pag-supply ng mga pagkain, lalo na sa isang community kung saan doon ka kabilang, tumutulong ka din sa society, tapos sa economy. Since integrated farm to, kung papalarin, baka masali sa farm, parang eco park, ganun. Pero malayo pa naman yung pangarap kaso hindi naman po bawal. Kaya, yun, tutulong pa din naman sa pagdaloy ng mga turismo dito. Tapos, nakakatulong sa ibang pamamaraan tulad ng mga ibang nagbibenta po dyan. So, parang may chain reaction po lahat kabilang po sa community. At least may na-contribute ka. Ito yung kambing namin. Bali, ito yung mini, po nila, grazing area. Ako yung kambing po yung bahay pa nila doon. May fence din po siya para kapag tag-ulan, kahit nakalak po yun. Yan po si Kim. Mas tinatawag po siyang Kim kaysa Laika, pero Laika Kim ang kanyang pangalan. Naswertehan ko po na nakarating doon sa kanyang farm at nakita ko yung kanilang mga tanim, kung paano sila mamuhay sa bayan ng Kayapa sa Nueva Vizcaya. Bern, ikaw, anong masasabi mo? Ako po, nung sinabi niya, kapag may tanim, ay talaga namang secure na talaga ang pagkain. And that is for food security. And isang malaking bagay din po yung nabanggit po ni Kim kanina na nag-shift po siya sa conventional to organic farming and agriculture. And sa kalusugan po ng lahat, yung pag-shift po ng mga farmers from conventional to organic farming is um po talaga malaking bagay para ma-secure natin yung food security and at the same time yung kalusugan din po ng mga consumers. Pero yun din po parang kasi nung nakaraan po last week this week lang din po pala kasama meron pong event ang DABSWM or yung Bureau of Soil and Water Management, and kasama ang partner po nila ang PRM doon, and nag-host po sila ng consultation and workshop para doon po sa Visayas wide. Kasi gusto lang po talaga nilang malaman kung degraded na ba yung lupa or hindi. And kung safe pa ba po magtanim ang mga farmers natin. And lumabas po doon sa findings natin na may mga nag-organic farming pa naman po talaga. Pero ang problema po doon ay accessible lang po yung organic products or organically produced products sa mga may kaya. Like onting porsyento lang po yung may access sa organic products, and nakakalungkot po kasi nga parang pinupush natin na magkaroon ng organic products pero sa market is wala pa po siya talagang parang open for all na access itong organic products na to. And sa mga itong small farmers katulad po ni Kim Kiray or ni Kim, isang malaking step po ito na nabanggit niya din po kanina sa sharing niya na nakakatulong siya sa economy and sa community din para ma-access ng lahat ng mga tao ng walang level or walang estado ang kailangan para makakuha sila ng sapat at sakto at yung pagkain talaga na makakapagbigay sa kanila ng sustansya within the community. So yun po.
Nabanggit mo rin, Berna, ang Department of Agriculture. Si Kim din ay isang scholar ng DA sa kanilang year-long training on organic agriculture o organic production. Parang first batch yata si Kim dito sa Region 2 at maganda ang kanyang naging karanasan sa programang ito ng Department of Agriculture. Sana mas marami pang kabataan. Yan ang target kasi ng DA, makapag-train ng mga kabataan sa agrikultura. Tulad ng mga binanggit kanina nila Caloret at ni Jerlyn, na makapag-training ang mga kabataan sa pagtatanim sa agrikultura. So mahalagang programa po ito ng DA na masuportahan ang mga kabataan katulad ni Kim na may motivation, may interest at willing na mag-invest ng kanyang panahon, ng kanyang kabataan sa pag-organic production. At ito ay malaking tulong hindi lang para sa pamilya nila o sa organisasyon. Si Kim po ay kasapi ng Kayapa Organic Producers Association. Nabanggit po yata namin ito last week. So bahagi din si Kim ng mga organic producers dito sa Kayapa. So yan po si Kim Kiray. Ngayon naman po, Bern, may dadagdag ka pa? Wala na po. Yun Okay po na? talaga kapag Okay. may tanim, secure ng pagkain. May tanim, tiyak ang pagkain, sabi nga ni Kim. Secured ka na, kanya. So ngayon naman po, so apat po silang napakinggan natin at maraming salamat sa kanilang apat sa pagbigay ng kanilang panahon na magbahagi ng kanilang mga kwentong buhay at mga kaalaman at karanasan sa pagiging leader komunidad at nagsusulong ng food security sa lokal na antas. Kung maalala niyo po last week, no, meron din po tayong 3 o 4 ba na speakers din na mga guest. 4 at nagkwento rin po sila tungkol sa kanilang mga karanasan at kaalaman tungkol sa food security and nutrition. Nabanggit din po namin nung nakaraang Sabado yung kapakanan. Hindi lang po namin ito na-elaborate dahil naubusan kami ng oras ng ika-16 ng March. So ngayon po, allow us to share with you, no? Babahagi po namin sa inyo ang ilang batayang impormasyon tungkol sa kapakanan na sinimulan po ng PRRM kasama ang aming mga partner national sectoral federations sa iba't ibang sektor. Ikukwento ko po. Maikli lang po ito. Sabi ni Berna, iklian ko lang daw. So ito po ang kapakanan. Ayun, yan. So kapakanan ay maikli lamang po. May ibig sabihin talaga ang kapakanan, no? Welfare sa wikang Ingles. Pero para sa amin din po ay gusto namin isulong ang mas mahabang ibig sabihin ng kapakanan. At yan ay ang kaisahan para sa katiyakan ng ligtas at masustansyang pagkain sa hapagkainan. So ano po ito? Bakit po may kapakanan na itinatag noon pong taong 2020 nung nagkakagulo ang buong mundo sa COVID at namumroblema tayong lahat sa pagkain. So ano pong konteksto? Sa atin pong bansa sa Pilipinas, mga bata na hanggang 5 taong gulang ay undernourished, underweight, at stunted. Kung maalala niyo po yung mga nagsalita mula last week, ito po yung kanilang mga sinasabi. May higit 7 milyong pamilya ay nagugutom, lalong-lalo na mga bata at kababaihan. Hindi organiko o sustainable ang pagsasaka at paglikha ng pagkain. Mga kabataan sa pagsasaka at pangisdaan ay papaliit ang bilang. Specify po namin dito ang pagsasaka at saka yung pangisdaan, fisheries. Mataas ang ating pagka-vulnerable, lalong-lalo na sa usapin ng kalusugan, ng kalikasan at ng ating political empowerment. Mababa ang kita ng mga maliliit na producers, lalong-lalo ng mga maliliit na producers na siyang, at least for PRM at sa malaking bahagi ng kasapian ng INET, ay yun ang tutok na o target na communities. So ano po ang kapakanan? Isa po itong social enterprise and resource center on food and nutrition security sa ating bansa. So ito
po ay binubuo ng mga mutually reinforcing organizations and social enterprises. Mamaya po may konting listahan tayo na nagsusulong. So ang kapakanan po ay nagsusulong ng sustainableng pananakahan at pangisdaan, sustainable agriculture and fisheries, tungo sa katiyakan sa pagkain at nutrisyon ng mga pamilyang Pilipino, at para sa palitan at bahaginan, trading and sharing and exchange ng mga produkto, teknolohiya at kaalaman sa food production, food security. Sino-sino po sa ngayon, nakaparenthesis po sa ngayon dahil nais din po nating palawakin, paramihin ang mga magiging katuwang partners ng kapakanan. Yung nabanggit ko nga po, mga national sectoral federations na katuwang ng PRRM, sa hanay ng kababaihan yung Lumen, sa hanay ng mga maliliit na magminyog, yung FECOFA, sa hanay ng mga maliliit na magsasaka, yung Sakahan, sa hanay ng mga maliliit na mangingisda, yung Pumalo MV, at yung mga kabataan sa kanayunan, yung PRRYA, Philippine Rural Reconstruction Youth Association. Kasama rin po ang PRRM, kasama din po ang mga family farms na naging katuwang ng PRRM sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas, mga lokal na people's organizations, kooperatiba, at mga maliliit na negosyo ng ating mga PO. Ilan po sa mga ito ay ang Vizcaya Fresh, syempre sa Nueva Vizcaya, ang Kooperatibang Likas ng Nueva Ecija o Cool&E, yun pong Balofaco ay sa Balatan, Camarines Sur, yung pong Sugpo ay sa Orion, Bataan, ang KKM po ay Kalipunan ng Kababaihan sa Marinduque, meron po tayong Federation ng mga maliliit na mangingisda sa Camiguin, yun pong Panagat, Camiguin. May organic producers po sa Malenyo Organico sa Bataan. Meron po yung NOSFA, Negros Occidental Sustainable Fisheries Associations, at yung Malaya Cooperative po ng mga magninyog sa Camarines Norte. At iba pa, may puwang po, malaki po ang puwang at lugar ng kapakanan para sa mga interesado at may kaparehong layunin. So ano po ang mga panimulang gawain o mga gawain na nagko-commit ang kapakanan? Palakasin ang mga lokal na pagkilos, local movements ng mga sektor sa kanayunan. Yun nga pong nabanggit natin mga sektor, magsasaka, mangingisda, magninyog, kabataan, kababaihan. Pangalawa, magtatag at palakasin ang mga social enterprises. So ito po yung mga maliliit na negosyo na pinamamahalaan o minamanage at nagmamay-ari ang mga local nating organizations, mga community organizations. Lalong-lalo na po yung mga women-led at youth-led. At pangatlo ay impluwensyahan ang mga lokal at pambansang patakaran o mga policies at mga batas. Sa kasalukuyan po may isinusulong na present bill o Poverty Reduction through Social Entrepreneurship present bill sa Senado para po suportahan isang batas na sana ay susuporta sa mga maliliit na social enterprises sa pamamagitan ng patakaran at hanggang sa pinansyal at technical na suporta. So ito pong mga gawain na to ay sana magawa sa buong food value chain mula sa financing, seed banking para hindi mawala sa atin yung ating mga katutubong seeds o buto. Production, post-harvest hanggang sa marketing o sa pamilihan. Marketing po. So yan po ang ilang panimulang gawain ng kapakanan na sana ay sa tulong ng iba't ibang katuwang partners at sektor ay magkatotoo sana sa lalong madaling panahon dahil patungo po tayo sa panahong hindi tiyak ang mga bagay-bagay. Sige, Burns. Yes. Tutuloy ka na pala. At dahil Sige po. baka Bern, may gusto kang isingit sandali habang nilalabas ko yung poster ng Tiangge. Sige po. Kasi bakit din po kanina yung patungkol po sa seed saving or seed banking kumbaga. And para po sa mga farmers and small farmers din po ay isang malaking bahagi po talaga yung seed banking sa kanila. Kasi ngayon po mahirap po maka-access ng mga buto na pwede nilang itanim. And kung magkaroon po sila ng seed banking itself and capacity building on how to store their seeds from the crops na natanim na nila,
And in the long run, magkaroon sila ng seed banking or seed storage sa kanilang mga bahay, ay makakatulong po sa kanila yun na hindi po maputol yung pagtatanim nila kasi karamihan sa kanila po ay umaasa po sa ayuda, kumbaga, or sa mga bigay po ng gobyerno pagdating po sa mga buto at iba pa pong mga pananim na pwede nilang itanim sa kanilang sakahan. Yun po. Thank you, Berna. Napaalala mo yan. Actually po, baka sa mga susunod na Sabado at epi ng Senior City, maikwento rin po namin yung seed banking experience ng ilang kababaihan sa Nueva Ecija at Marinduque. At ng PRM din po sa Cavite naman. At ito po yung binanggit nga po ni Berna na pagpo-produce, pangongolekta at pag-iimbak ng mga buto, lalong-lalo na po yung buto ng mga ating native varieties ng gulay, ng prutas, ng puno na nagbibigay ng pagkain din para sa atin. So magandang karanasan din po yon at pwede rin po actually siyang maging isang maliit na negosyo para sa mga kababaihan sa kanayunan. Yun din po. So, yung kapakanan po, tulad ng nabanggit natin, ay may ilang mga immediate activities na gagawin katulad nung pagsasapamilihan. So sa ngayon po, ang PIRA po ay nakakadalawang buwan na nagpapatakbo ng isang maliit at simpleng tiangge ng nayon. Yan po ang aming tawag, tiangge ng nayon. So nakapaglunsad po kami nito nung Pebrero at saka po nung Marso. Ang ikatlo pong tiangge ay sa ika-29 ng Abril na darating. April 29 po. Ito po ay Lunes. Nag-allocate lang po kami ng espasyo sa harap ng aming office. Yan po sa PRM National Headquarters sa 56 Mother Ignacia sa Quezon City po. Malapit po kami sa St. Mary's College at saka sa Capital Medical Center. So dito lang po kami nagbubukas ng tiangge mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng gabi. Alas 3 ng hapon, sorry po. So punta po kayo, nag-iimbita rin po kami kung interesado kayong magtinda ng inyong mga paninda, ng inyong mga produkto na galing sa kanayunan, nilikha ng mga kababaihan o mga organisasyon sa kanayunan o galing sa kanayunan ang mga ingredients o ang mga raw materials. So tawagan nyo lang po kami. Lapit lang po kayo sa amin para ma-feature din ang inyong mga produkto. So sa April po ay may ilan pong nagsabi na galing dito sa Nueva Ecija na magtitinda ng mga produktong gawa ng mga kababaihan. Yan po ang tiangge ng nayon. Huwag niyo pong kalimutan, save the date, April 29. Hintayin po namin kayo. Burns? Ayun. May dagdag ka, Burns? Parang isa din po akong regular customer na po ng tiangge ng nayon kasi lagi na po akong tinatanong ng nanay ko kung kailan ito kasi nabanggit nga po natin kanina, di ba, organically produced products and isa po doon ang Vizcaya Fresh, syempre from Nueva Vizcaya, na sumasali po dito sa tiangge ng nayon natin at talaga namang punong-puno ang aking bag. Pag umuwi ako, from pa po ako, sa Cavite pa po ako, tapos bumabiyahe ako from Quezon City kasi nandun po yung opisina namin. So, alam na alam ng nanay ko kung kailan ito. At lagi na niya akong pinapaalalahanan na dapat magbili ka ng ganito. Sendan mo ko kung ano yung mga naka-display dyan. Umuwi po si Berna na malaking plastic bag na dala at punong-puno ng mga gulay. O nga po pala, Vizcaya Fresh din ay naglalatag ng kanilang panindang organic vegetables and fruits and herbs doon sa tiangge ng nayon. Pero dahil pinapadala lang po nila sa bus ay medyo kakaunti ang volume relatively. So kung gusto niyo ng organic, punta na po kayo ng maaga sa PRM headquarters. Bago din po kami magtapos, ngayon po
ay ika-23 ng Marso at meron pong i-announce si Tama. Berna. Pero lalabas ko pala muna. Sige, introduce mo Opo. muna. Pero ayun po, ngayong gabi po kasi ay meron pong gaganapin na Earth Hour and saktong-sakto po at hindi po nasagasaan ng ating episode ngayong gabi kasi 8:30 po ito magsisimula hanggang 9:30 p.m. po ngayong gabi. And after po natin dito sa Senior City Kwentuhan, ating kapakanan, Voices on Food Security Part 2, parang may 30 minutes lang po tayo para maghanda ngayong gabi at makiisa kasama ang World Wildlife Fund or WWF. At ito po ay ginagawa para mag-unite ang lahat na makipagtulungan sa pagsusulong na tayo ay makiisa para maaksyonan ang environmental issues at maprotektahan ang ating mundo. At ayun po, nakikita natin sa ating mga screen ang ngayon na po itong gabi, 8:30 hanggang 9:30 p.m. po, local time, Philippines time, ang ating Earth Hour. At ayun po, makiisa po tayo. Ang gagawin po natin sa Earth Hour na ito ay lights out event ito. So, i-off muna natin ang ating mga ilaw at even devices kung gusto ninyo para lang po makapagpahinga, makapag-inhale, exhale ang ating mundo, ang ating Earth. At 60 minutes lang po yung hinihingi ng event natin na to at sana po makiisa tayo. Mamaya, we have only like more than 30 minutes for this. Yes, thank you, Ayan Berna. po. 60 minutes Mm. na magkipagkwentuhan naman tayo sa isa't isa. No? Gather around your Oo. dining table or your dapayan o sa inyong maliit na space sa bahay at magkwentuhan po muna tayo sa Tama. mga kasama natin sa Mm. bahay, sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga anak, nakipaglaro. Yan, yan Gawing po. ilaw ang ano po. Gawin nating ilaw ang buwan para sa mga Ay, gawin. kwentuhan na Oo. pwede nating magawa in the span of 60 minutes. Bilog ba ang buwan ngayon, Bern? Yes po, kasi nasa labas ako eh. Kaya Oh! nagpa-practice na po ako Oh! para mamaya. Kaya Ayan. makikita niyo sa background po, puno na po iyan. So, alam po ni At Berna bilog na na bilog po ang buwan. bilog ang buwan ngayon. Yeah. Sige, thank you, Ayan Berna. po. Sige, Bern. So, paano? At tayo Ayan, ay malapit na sa alas 8. katotohanan. So, ayun po, sa mga tumutok para po sa pangalawang parte po ng ating episode ngayon, ating kapakanan, Voices on Food Security Part 2, maraming salamat po sa inyo. And maraming salamat din po kasi napaunlakan nyo kami bilang maging host. And excited po kami kung sino po yung susunod na magbabahagi ng kanilang mga kwento sa mga susunod po na episodes sa ating Senior City Kwentuhan. And muli, kami po si Berna Osorio at Ako po si Kai Santos. Kami po ay mula sa Philippine Rural Reconstruction Movement. Nagsasabi sa inyo ng good night. Join the Earth Hour at 8:30 to 9:30. At marami pong salamat sa inyong pakikinig. Tama. At ayun po, siguro mag-iiwan lang ako ng isang kataga. Pinractice ko po to kanina at pinarinig ko po kay Ma'am Kai. So, kanina ko pa rin naman po to palagi sinasabi na, so ayun po, mag-iiwan po ako ng isang kataga na kapag may tanim, tiyak na talaga ang pagkain. At sa usapang food security, sana tayo ay tulong-tulong sa pagsusulong para po sa kalusugan at sapat na pagkain sa hapagkainan ng lahat at ng bawat Pilipino po. So, ayun. Thank you. Maraming salamat po. At ayun, isang minuto na lang at kami na po ay magbababay. Share your comments and any suggestions po na makikita natin sa ating live ngayon. And ayun po. Again, maraming salamat po sa pagtutok sa episode natin ngayong gabi sa ating Senior City Kwentuhan. Paalam! Maraming salamat! Paalam.